us, and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He has risen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Ayos lang. Yung katabi ko rin sumagot. Sige po. At ngayon po, meron na tayong 12 participants at sigurado ako na yung iba po ay nasa Facebook Live na. At wag na nating patagalin pa kasi yung iba may pasok pa maya-maya lang. So tayo po ay magpasimula na sa ating gawain ngayong gabi na ito. At para po sa pasimula, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin muna. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Panginoon, sambahin ka. Muli, O Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Nagpapasalamat po sa isang pagkakataon na naman, O Panginoon, na makakapag-aral po kami, makakapagbulay-bulay, O Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na sa aming kalagitnaan, kami po ay iyong sasamahan, O Panginoon, kami po iyong gagabayan, O Panginoon. Lord God, hayaan mo na sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw po ang humawak sa buhay ng bawat isa, O Panginoon. Hayaan mo na patuloy na dumaloy ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang banal na Espiritu mo ang patuloy na magturo po sa amin, O Panginoon, ng mga bagay na nais mo pang matutunan namin, O aming Ama. Ganon din, O Panginoon, patuloy din po namin idinadalangin, O Lord God, na kung ano man po yung mga bagay, O Lord God, na nakakagambala sa aming puso at isipan, O Panginoon, hayaan mo, maisan tabi namin ito, Panginoon, at hayaan mo na kami ay makapag-focus sa pag-aaral sa iyo, Panginoon. Lord God, hindi po namin hinahayaan, O Panginoon, na anumang gawa ng kaaway, O Panginoon, ay makagambala sa aming kalagitnaan, O Panginoon. In the mighty name of Jesus, hayaan mo, Panginoon, na itaboy mo sa malayong lugar, O Panginoon, ang gumagambalang ito sa amin, O Panginoon. Lord God, ganoon din, hayaan mo na ikaw ang humawak sa buhay ng aming tagapagturo na si Roxanne, O Panginoon, sa mga oras na to. Hayaan mo, Panginoon, na magamit mo palalo ang kanyang buhay, Panginoon, sa pagtuturo, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, aming Ama, at kiniklaim na po namin, O Panginoon, ang Victorious Bible Study ngayong gabi na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik, O Panginoon, ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na paglulhati, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. So, ayun po. Ayan, dumadami na po tayo. At wag na po nating patagalin, siguro tawagin ko na yung ating tagapagturo ngayong gabi na si Sister Roxanne na nasa tabi ko lang naman. Mukhang excited na siyang magturo ngayong gabi na to. So, halika natin, Sister Roxanne. Ayan, sige po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta po ang inyong maghapon? Tayo po ba'y nasa mabuting kalagayan, mga kapatid? Amen po ba? Wow, naka-blue ulit tayo, Ninong. Kaway-kaway dyan sa mga naka-blue. Ayun, no? Si Ninong Rawil din, no? Ayan din, no? Okay, maibataya. Sige po, purihin ang Panginoon sa gabing ito, mga kapatid, dahil muli ay tayo ay makakapagbulay-bulay ng kanyang mga salita.
Ano po? So, natatandaan po ba natin yung ating mga napag-aralan sa mga nakaraang Sabado, mga kapatid? Amen po ba? Thumbs up nga po kung naaalala po ba natin or hindi na. Okay, so purihin ng Panginoon at inaanyayahan po ang bawat isa na makipagbukas din po ng inyong mga kamera. Yan, para po nakikita natin ng kagwapuhan at kagandahan ng bawat isa. Ayan, sige po. So ngayon po mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating aralin. Ano po, na kung tataluntunin po natin, yung pinag-aaralan po natin ay pumapatungkol sa mga gawain sa loob ng iglesia. Ano po, ano ba ang kahalagahan nito at bakit ba ito ginagawa sa loob ng iglesia? So yung una po, naroon yung patungkol sa water baptism, patungkol sa pagpapatawad, at yung nakaraan po na pag-aaral natin ay patungkol naman po sa pagpipira-piraso ng tinapay na kung saan ay kahapon lamang ay pinagdiwang natin ito. Ano po? So ngayon mga kapatid, ang isusunod po nating pagbubulay-bulayan, ano po, alam po na madalas na itong naituturo sa atin, kahalagahan nito, bakit pa natin ginagawa ito, at ine-encourage tayo na gawin ito. Ano po? Ito po ay yung pagkakaloob. Ayan na naman. Kaya ba konti lang umattend ngayon? Kasi ito ang topic natin. May ganun bang damdamin? Na kaya konti lang ang umattend ngayon na dahil doon ang topic natin. Ano po? So, yun po ay biro lamang. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon mga kapatid ay patungkol sa pagkakaloob. Kung mapapansin po ninyo, yung pinasimulan po nating pag-aaral nung buwan ng Enero, buwan ng January, ay patungkol sa gawaing Kristiyano at naroon din yung natalakay yung patungkol sa ating mga ikapu at kaloob, tithes and offering. Ano po? So, ito pong pag-aaral natin ngayon mga kapatid, isa lamang po itong madaling pag-aaral sa gabing ito, sapagkat ang pag-uusapan lamang po natin ay yung panlabas na larawan ng pagkakaloob. Bakit ba lagi-lagi naituturo ito sa atin? Or bakit ba tayo ay nagkakaloob? Or bakit sa iglesia, na isa sa gawain ng iglesia ay merong pagkakaloob? So handa na po bang bawat isa mga kapatid? Okay, nawa hindi ito yung walang mag-leave the group, ha? Okay, so sige po mga kapatid. Ninang po ako, co-host. Okay. So ngayon mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ay patungkol po sa pagkakaloob. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, may mga iglesia at mga tagapagturo na minsan or madalas ay kinatatakutang ituro ito patungkol sa pagkakaloob. Kasi minsan or sa madalas ang nagiging effect ng pagtuturo ng patungkol sa kaloob ay nagsisialisan ng mga ang mga miyembro. Naway walang mag-left the group po, ha? Okay, so yung pag-aaralan po natin mga kapatid, ito lamang po ay panlabas na larawan. Bakit ang iglesia ay nagkakaloob? Bakit ang miyembro ng isang iglesia ay nagkakaloob? Okay? Kung anong klaseng pagkakaloob, either ito ay ikapo or kaloob or yung love offering, tingnan po natin mamaya. Yung specific po na pag-aaral patungkol o yung mas malalim na
pag-aaral at kaunawaan patungkol sa ikapo at kaloob ay loobin po ng Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon na mas maaaral pa po natin ito, ano. Pero sa gabing ito lamang po mga kapatid, ang ating pong focus, ano, ang ating lamang layunin sa pag-aaral na ito ay makita natin yung panglabas na larawan kung bakit merong pagkakaloob na gawain sa loob ng iglesia. Opo? Okay, so magpasimula na po tayo mga kapatid. Okay, so ang pagkakaloob sa iglesia mga kapatid, sa anumang itsura nito, ano, gaya nga po ng nasabi ko sa inyo kanina, either ito ay tithes, yung ikapo, yung love offering, or meron pa yung tinatawag na pledge, ano, o kaya meron sa ibang iglesia, meron pa silang tinatawag na taunang ani, yung harvest festival, ano, yung mga nasa probinsya, meron pa silang ganon, ano po. Ang pagkakaloob sa iglesia, sa anumang uri ng itsura, ay karaniwan po na ipinagkakamali ng mga hindi mananampalataya. Agree po ba tayo doon, mga kapatid? Diba? Minsan, kapag merong, or either tayo nung hindi pa natin lubusang nauunawaan or nung minsan pa lamang tayo nakapakinig patungkol sa pagkakaloob, or yung time na first time nating umattend tapos meron ng offering. 'Di ba nagkaroon tayo ng kaisipan noon na ay may ano pa dito sa iglesyang ito. 'Di ba? Meron pa lang pera dito. O kaya meron pa lang kaloob pa lang ganito. May sobre pala, may basket pala. 'Di ba? Dumaan din tayo sa ganong kaisipan dati. 'Di po ba? Thumbs up nga po kung sino yung mga dumaan na ganon. Oo, lahat tayo mga kapatid. Diba? Kahit naman mananampalataya na hindi pa lubusang naunawaan ang patungkol sa pagkakaloob, ay nagkaroon din ng kaisipan na ganyan. Ano? Pero sa pagdaan ng mga panahon na naituturo sa atin ito, tayo ay na-deliver. Hindi po ba mga kapatid? Okay, so nawa po ay ma-deliver tayo. Ano? So dito mga kapatid, ito ay dahilan sa kakulangan ng pagkaunawa sa layunin ng gawain ito. Okay, so bakit tayo nagkaroon ng ganoong kaisipan noon? Kasi kulang pa yung pangunawa natin patungkol sa gawain yon, yung pagkakaloob. Kaya nga mga kapatid, sa gabing ito, ang pagkakaloob ay isang banal na gawain. Ano po? Ito ay isang banal na gawain na may tiyak, ano po, na bahagi sa buhay ng iglesia. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, ang pagkakaloob po, no, hindi lang siya basta ginagawa, kundi ito ay isang banal na gawain na may tiyak na bahagi, may part siya sa buhay ng iglesia. At ano ang dapat malaman ng isang Kristiyano tungkol dito? Okay, so alamin po natin, ano nga ba ang pagkakaloob? Okay, o yung tinatawag nating offerings. Okay, sa anumang aspeto yan, ano bang i-offer natin? Either our tithes, pledges, love offering, ating mga harvest, ano po? So ano nga ba ang pagkakaloob? Okay. So ang pagkakaloob po mga kapatid ay ito ang pagbibigay ng alay na material sa Diyos sa pamamagitan ng tao. Okay, through His people. Halimbawa ay ang mga Levita at mga mahihirap o nangangailangan. So dito mga kapatid, ang makikita natin dito, okay, material na bagay. Pagbibigay ng alay na material. Okay, sa pagkakaloob natin, ano ba yung mga material na bagay na ipagkakaloob natin? Ano ba? Nandyan yung dito sa tayong mga OFW, ano yung material na bagay
na nai-offer natin? Okay, so every month, di ba? Yun yung pera, di ba? Yun yung material. Ano? Okay, yung ikaw 10 bahagi at yung offering na galing sa sahod na natanggap natin, di ba? Sa buwan ng sahod. Ano pa? Nandyan yung kapag ikaw ay magsasaka, di ba? Nandyan yung 6 mong palay. Ano po? Sa pinanggalingan ko pong iglesia, meron din yun pong tawag, may harvest festival. Kung ano yung, kumbaga ikaw ay magsasaka, magbibigay ka ng ikapon ng saka mo, yung naani mo. Ano? Kung ikaw ay vendor, kung ikaw ay yung nagtatanim ng mga gulay, ano? Kaya ang iglesia, napaka-colorful eh. No? Pagdating ng pista na yon, ng festival na yon. Ano po? So, ano nga ba ulit ang pagkakaloob? Ito yung pagbibigay ng alay na material sa Diyos sa pamamagitan ng tao, through His people. Okay, pag-aalay sa Diyos. Ano po? Okay. So, dito mga kapatid, okay, ang pagkakaloob mga kapatid ay hindi bagong gawain. Ano po? Hindi siya bagong gawain na, kunwari, sa susunod na linggo pa lang natin gagawin yun. Ano? Kailangan ituro ngayon. Hindi po mga kapatid. Even na mamaya sa pag-aaral natin, even pa nung panahon nila Abraham, ay naroon na yung pagkakaloob. Ano po? So dito, ang pagkakaloob ay hindi bagong gawain sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang iglesia. Ano po? Ito ay makikita sa mga tiyak na pamamaraan sa lumang tipan at sa bagong tipan. At ito rin mga kapatid, ang pagbibigay ng, gaya nga ng pag-define natin ng pagkakaloob, ito yung pagbibigay ng alay na material sa Diyos sa pamamagitan ng tao. Sino yung mga taong tinutukoy niya doon? Ano, halimbawa ng mga ito, yung kanyang mga tagapaglingkod. Ano po? Yung mga Levita, o kaya yung mga kailangang tulungan, ano po, mga mahihirap, mga nangangailangan. Na kung saan mga kapatid, isang normal na bahagi ito ng pananampalataya sa luma o bagong tipanman. Okay? So bahagi ito ng ating pananampalataya. Ang pagkakaloob mga kapatid ay bahagi ito ng ating pananampalataya. So tignan nga po natin mga kapatid. Basahin po natin sa Genesis chapter 14, verses 18 to 20. Okay? So verse 18, makikita niyo po dyan sa ating screen. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak at binasbasan. Pagpalain ka nawa Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Itong senaryong ito mga kapatid, ito yung panahon na kung saan ay ililigtas ni Abram ang kanyang pamangkin na si Lot. Ano? Okay? So, dito mga kapatid, makikita natin from the life of Abram pa lang siya dito noon, naroon na yung pagbibigay ng 10 bahagi ng lahat. Okay? Naroon, ano po, yung pagbibigay ng 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Okay, so sa New Testament naman po, Mateo chapter 23 verse 23. Ano po ang sabi dito? Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari,
Nagbibigay kayo ng 10% ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga, ngunit kinaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kaligtaan ang ibang utos. So kung titignan niyo po mga kapatid, dun sa pagkakaloob naman, ano, 'di ba, nariyan din na ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan ay nagbibigay ng kanilang 10% na merong kalakip. 'Di ba? Nariyan yung pagsagawa ng may katarungan, pagkahabag at ng may katapatan, na kung saan dito ay pinaalalahanan sila ng Panginoong Hesus na nakakaligtaan nilang gawin. So dito mga kapatid, pinapakita lang po sa atin na noon pa man, sa buhay ng isang mananampalataya, ay naroon yung pagkakaloob. Kaya maging sa atin na kung bakit natin ginagawa ito. Kung bakit merong pagkakaloob sa loob ng iglesia. Okay, so tignan po natin mga kapatid yung iba't ibang mga uri ng kaloob. Okay, so iba-iba ang mga kaloob mula sa mga tao ng Diyos ang makikita natin sa Biblia. Na kung saan ang mga ito ay nagpapakita ng uri at layunin ng mga kaloob. Okay, may iba't ibang uri po ng pagkakaloob. So una mga kapatid na makikita dito sa Biblia, okay, pwede po bang merong tagabasa sa atin? Kuya Goody, meron kang Tagalog na Biblia? Meron po? Wala? Okay, so sige po mga kapatid. Okay. Ito yung mga uri ng kaloob na makikita natin sa Biblia. Una na makikita natin ay ikapo sa mga Levita. Okay, basahin po natin sa Bilang chapter 18 verses 21 to 24. Okay. So, nariyan na po bang lahat? Okay, so ito po. Okay, so ang unang makikita po natin na uri ng kaloob sa Biblia ay ito yung ikapo sa mga Levita. Okay, so verse 21. Ang bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi na ibinibigay ng Israel at ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod sa toldang tipanan. Verse 22, mula ngayon, ang mga taong bayan ay hindi na maaaring lumapit sa toldang tipanan, kundi magkakasala sila at mamamatay. Verse 23, ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa toldang tipanan at pananagutan nila ito. Ito ay tuntuning susundin habang panahon sa lahat ng inyong salin lahi. Subalit, walang kaparateng lupa ang mga Levita sa Israel. Verse 24, sapagkat ang bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi ng buong Israel, kaya ko sinabing wala silang kaparte sa Israel. Okay, so ito po yung isang uri ng kaloob. Sinong mga nagkakaloob dito? Ang mga Israelita, ang mga mananampalataya. So, ano yung kaloob na unang binibigay nila? Yung ikapo nila, ikapo sa mga Israel, sa mga Levita. Bakit? So, dito mga kapatid, ang mga Levita po kasi ay hindi pinagkalooban ng lupain at kabuhayan ng Diyos. Bakit? Kasi po, ang mga Levita po kasi, sila ay inatasan ng Diyos na maging lingkod sa tabernakulo. Kumbaga sila yung mga assistant to the priest, assistant sila ng mga saserdote ng mga panahon na yon.
Kaya, gaya nga ng nabanggit nun sa verse 24 na kung bakit sila ay hindi nabigyan ng parte ng lupa. Kaya sinasabi dito na ibigay ang kanilang ikapo sa mga Levita. Ano po? Sapagkat ang mga Levita, sila ay tinakda niyang mabuhay ano po, sa kaloob ng bayan ng Diyos. At ito ang Israel. Okay po? So yun yung unang kaloob. Ano, yung ikapo sa mga Levita. Pangalawa, yung ikapo para sa mga pagtitipong relihiyon. Kung meron pala silang mga pagtitipon, mga gawain sa kanilang mga pagtitipong relihiyon, nagkakaroon din sila ng ikapo para doon. Sige po, basahin po natin sa Deuteronomy chapter 14, verses 22 to 26. Okay, nariyan na po ba tayo? Okay, verse 22. Kukunan ninyo ng 10 bahagi ang inyong ani taon-taon. Ang 10 bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh upang siya'y inyong maparangalan. Verse 24. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya, at magiging mahirap dalhin doon ang 10 bahagi ng inyong ani. Ano po? Ipagbili ninyo iyon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinili niya. Pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak at inuming nais ninyo at siya ninyong pagsalo sa luhang mag-anak bilang pagdiriwang sa harapan ng Diyos ninyong si Yahweh. Okay, so dito mga kapatid, no? Ano yung makikita nating uri ng kaloob na meron ng mga Israelita? Yun yung sila ay nagkakaloob ng kanilang ikapo para sa mga pagtitipong relihiyon. Okay, kung mapapansin niyo, ginagawa po ba natin iyon sa iglesia? Amen. Di ba? Nung nakaraan lang na gawain, diba? Sa tuwing Friday na gawain sa iglesia, diba? Sa pagtitipong pisikal, diba? Naroon yung meron tayong nagagamit, diba? Pambili ng pagkain, diba? At sama-sama tayong nagbabahagi-bahaginan, di po ba? So, yun po yun. Ano? Ikapo para sa mga pagtitipong relihiyon. Okay, ano pa po ang makikita nating uri ng kaloob? Okay, pangatlo, ikapo ng ikapo sa mga mahihirap at mga Levita. Okay, ikapo ng ikapo. So, tithes from the tithes. Tama ba yan? Okay, so basahin po natin sa Deuteronomy chapter 14. Okay, sa babang verse lang po yan, 27 to 29. Okay, 27. Ngunit, huwag ninyong kalilimutang bigyan ang mga Levita sa inyong lugar. Yamang sila'y walang kaparte sa lupaing minana ninyo. Verse 28. Tipunin ninyo ang 10 bahagi ng inyong ani tuwing 3 taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita, yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga dayuhang kasama ninyo, ang mga ulila at ang mga balo. Kapag ginawa ninyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gawain. Okay, so hindi lang pala doon. Okay, na kung saan sila ay nagbibigay ng kanilang kaloob, ng kanilang ikapo, kundi sila din ay nagbibigay ng ikapo para sa mga mahihirap at para sa mga Levita. Okay po. So dito mga kapatid, sa tuwing 3 taon, ay iniaalay ang ikapo para sa mga mahihirap at mga Levita. Ito yung tinatawag na 3 ikapo sa Israel upang kupkupin
ang mga mahihirap sa kanilang bayan. Parang nakikita ko naman sa atin, no, sa panahon na meron tayong mga kapatid, ano, na nangangailangan. Ano po? Ang iglesia po natin ay bukas palad po yang nag-aabot ng tulong. Ano po? Okay. Saan natin kinukuha yung mga pinangtutulong ng iglesia? Yun ay dahil din sa mga naibibigay na mga ikapo at kaloob ng mga nag-iikapo, okay, at nagkakaloob. Okay? So, pang-apat mga kapatid na uri ng kaloob na makikita natin. Ito ay ang ikapo ng ikapo sa mga saserdote. Okay, so sino naman yung mga saserdote? Sila yung mga tagapamagitan sa gawaing pangrelihiyon. Okay, so naalala ninyo yung pag-aaral natin noon patungkol sa structure ng tabernacle, yung pag-aaral natin noon kay Ninong Luis, 'di ba? Sino yung tagapamagitan doon? Ang mga saserdote, 'di ba? Okay, so dito naman mga kapatid, makikita natin kaloob ng mga mananampalataya, mga Israelita ay ang ikapo ng ikapo sa mga saserdote. So dito mga kapatid, itong pinag-uusapan nating offering na to ay para sa Diyos, through His people. Amen po ba? Kasi material po na bagay ito eh. Amen po? Okay? So, basahin nga po natin sa Bilang chapter 18 verse 26. Okay? Bilang chapter 18 verse 26. Sabihin mo sa mga Levita, pagtanggap ninyo sa 10 bahagi ng mga Israelita, ihahandog ninyo kay Yahweh ang 10 bahagi noon. Sa makatuwid ay ang 10 bahagi ng 10 bahagi. So ito mga kapatid, yung tinatawag dito na 10 bahagi, 10 ng 10 sa mga saserdote. Ang mga saserdote din po mga kapatid ay ang mga Levita na silang mga punong ministro. Yung mas 'di ba yung mga Levites, sila yung mga lingkod sa tabernakulo. Yung mas mataas po sa kanila, yun yung tinatawag nilang saserdote. Okay, so dito po sila yung mga punong ministro sa templo ng Diyos. Okay? Na kung saan ito ay hinango sa pagkasaserdote ni Aaron. Okay? Sa lahi ni Aaron. At iniatas na sa kanila ibigay ang ikapo ng lahat ng ikapo sa bayan ng Israel. So ito po yung tinatawag na ikapo ng ikapo. Okay, so from the tithes, meron pang from the tithes, meron pang 10th part nito para sa mga saserdote. Diba? Bakit laging sinasali sila? Sapagkat nauna nang binanggit kanina na ang mga Levita ay hindi pinagkalooban ng mga lupa, ng mga lupain. At sila ay itinakda ng Diyos na mamuhay sa kaloob ng bayan ng Diyos, at yun ang Israel. So ano pa po yung mga kaloob na makikita natin sa Biblia? Okay, punta po tayo sa New Testament. Ito naman yung kaloob sa mga ministro ng ebanghelyo. Okay, yung ministers of the gospel. Sino ba yung mga ministers of the gospel? Mga kapatid, ang mga manggagawa, ang mga pastors, So kaloob sa mga ministro ng ebanghelyo. So basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 9.
verses 1 to 14. Okay, may kahabaan po. Sige po, basahin po natin. Unang Korinto chapter 9 verses 1 to 14. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol. Subalit para sa inyo, ako'y isang apostol. At kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Verse 3. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Verse 8. Ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganoon din ang sinasabi ng kautusan, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos? Hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin, kaya iyon isinulat, sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may bahagi sila sa aanihin. Verse 11, naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Verse 12, kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Verse 13, hindi ba ninyo alam na ang naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay bahagi sa mga handog na nasa dambana? Verse 14, sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Okay, so dito mga kapatid, maliwanag na pinatitibayan ni Apostol Pablo na ang mga manggagawa maging sa bagong tipan ay dapat lamang natangkilikin ng mga mananampalataya sa material na bagay. Ano po? Ito ang paraan ng Diyos sa pagpapatuloy ng kanyang gawain. Ano po? Yung mga iglesia po natin sa Pilipinas, ganyan po ang ginagawa nila. Tinutustusan po nila mula dun sa loob. Natutustusan ang pangangailangan ng mga ministers of the gospel, ng mga lingkod ng Diyos. At mapalad tayo mga kapatid, dito sa lugarin ng Saudi Arabia. Kasi ang ating mga ministro, ang ating mga ministers of the gospel, ang ating mga pastor, ay hindi po natin, ang iglesia hindi po nagbibigay sa kanila ng pangtustos. Hindi po sila nakakatanggap from the church. Yun ay pagpapala mula sa Diyos. Kaya mahalin natin ang ating mga manggagawa, ang ating mga pastor. Purihin ang Panginoon sa buhay ng ating mga pastor, sa buhay ni Pastor Jess at ni Pastor Joel. Nasa ganitong bagay, ay hindi man natin sila mabigyan. Pero dito sa
sa sulat ni Apostol Pablo. Ano po, mababasa natin na dapat bigyan natin sila. Pero sila na lang magsasabi bakit ayaw nilang tumanggap. May dahilan ng ating mga pastor bakit ayaw nilang tumanggap. Ano? Yun ay dahil sa, naniniwala ako, yun ay dahil sa pagpapala, grasya ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen po. So dito mga kapatid, ano, makikita natin maging sa New Testament, pinapakita na bakit nagkakaloob, merong pagkakaloob sa iglesia ay upang ano, maging support ito sa mga ministro ng ebanghelyo. At meron din po ano, hindi lang sa mga ministro ng ebanghelyo, meron din po diyan yung kaloob sa mga nangangailangan. O sige po, basahin po natin 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 4. First Corinthians chapter 16 verses 1 to 4. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, okay, gawin ninyo ang tulad sa ipinagbilin ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangang pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. So dito mga kapatid, gayon din, ano po, sa bagong tipan ay nais ng Diyos na ang mga Kristiyano, ano po, tayong mga mananampalataya ay merong pagmamalasakit sa material na paraan sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kapatiran. Amen po ba? At alam ko po na ang iglesia ng Jabhag ay gumagawa po ito. Na merong tayo ay nagkakaloob para sa mga nangangailangan. Po. So dito mga kapatid, ano, sa mga naitala natin na mga uri ng kaloob, ipinapakita lang po sa atin na gawain at normal ng bahagi ang pagkakaloob sa buhay ng mananampalataya. Ano po? Okay. So ito ay bahagi na sa buhay nating mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, ano, kasi minsan kung bakit sinasabi natin na napaka-sensitive, isa din sa mga sensitive na topic ito. Ano, kasi may involved na material na bagay, lalo na ang pera, di po ba? Kung bakit po ito nawa po mga kapatid maging malinaw ito sa atin. At kapag tayo ay naharap, ano, minsan kasi kung bakit hindi ito na ituturo, ano, o kaya iniiwasan itong ituro dahil sa kaisipan na baka yung bang hindi na sila umattend kasi may ganyang bagay, may ganyang gawain sa iglesia. Ano po? So nawa mga kapatid ay maging malinaw ito sa atin kung bakit tayo merong gawain na pagkakaloob sa iglesia. Ngayon, alamin naman natin mga kapatid, ano yung layunin ng pagkakaloob? No, nakita natin na simula pa nung panahon ni Abraham, no, sa Old Testament at maging sa New Testament, ay naroon yung pagkakaloob. Okay, ngayon alamin natin yung layunin nito. Okay. So una mga kapatid, ano, kung napapansin niyo po sa mga verses na binasa natin, ano, mula doon sa mga nabasa natin, makikita natin ang kalooban ng Diyos sa pagkakaloob.
Okay. Yung unang makikita natin doon ay ang layunin po nito ay upang itaguyod ang kapakanan ng kanyang mga manggagawa. Diba? Ang mga Levita, ang mga saserdote, yun ay ang kanyang mga manggagawa. Ang mga apostol, ang mga ministers of the gospel, diba? Mga manggagawa sa iglesia, yun ay mga manggagawa ng Diyos. Ano po? Upang, kung bakit tayo nagkakaloob, okay? Upang itaguyod ang kapakanan ng kanyang mga manggagawa. Ano pa? Okay? Upang tustusan ang mga gawaing pang-relihiyon. Ano ba yung mga gawaing pang-relihiyon na tinatawag? Yun yung mga gawain natin, gawain ng iglesia. Ano po? Nandiyan yung mga, sa panahon natin, mga Bible studies. Ano po? Mga worship services natin. No? So, yun po. Okay? Layunin kung bakit nagkakaroon tayo ng pagkakaloob ay upang tustusan ang mga gawaing pang-relihiyon. Ano pa? Upang itaguyod ang kapakanan ng mga api at nangangailangan. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Siguro kung mapapansin ninyo, di ba, kung mapapansin niyo po mga kapatid, sa mga kapatid natin na nakakatanggap ng tulong, ng suporta mula sa iglesia, no? Ano yung naisip din po ba natin, saan galing iyon? Okay, ito po ay galing sa mga kaloob natin. Sa mga ikapo at mga offerings po natin. Okay? At upang tustusan ang pangangailangan ng kanyang templo. Okay, yung madalas nating naririnig. Ano? Okay, sa Malakay 3:10. Ano? Memorize na po ba natin lahat ito, mga kapatid? Sino ang hindi pa nakaka-memorize nito? Okay? Yung pagtatama lang po, ano? Wag po nating sasabihin na wag po nating gagamitin yung word na gasgas. Ano? Kasi minsan kapag tayo nagsasalita, ito ay gasgas na salita na naririnig. Wag po ganon. Ano? Kasi salita po ito ng Panginoon, mga kapatid. Maaari sigurong sabihin natin, madalas nating itong naririnig. Pero wag po nating gagamitin yung word na gasgas. Ano? Apo? Okay, so dito mga kapatid, madalas natin itong naririnig. Diba? Okay, paalala nga po ulit sa atin. Sige, basahin nga po ulit natin. Okay, Malakay 3:10. Okay, ano pong sabi niya dito? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So dito mga kapatid, sabi niya, di ba, upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang templo. Ano ba yung mga pangangailangan ng kanyang templo? Okay. So sa church po natin, di ba, ano yung mga pangangailangan sa transport, di ba, sa paghatid at pagsundo sa atin. Na muli mga kapatid, maririnig ninyo ito na napakapalad nating mga mananampalataya dito sa Middle East. Bakit? Saan ka nakakita hatid sundo ka? Makapag-church ka lang. Diba? Minsan na ayaw-ayaw pa tayo. Pag nasa Pilipinas po tayo, mga kapatid, nako, ikaw ang gagawa ng paraan para makapag-church ka. No? Kung ilang sakay pa ang sasakyan mo. No? Kung ilang cutting trip pa yan, makadalo ka lang. No? Pero dito, no, mapalad tayo. May taga-sundo na tayo, may taga-hatid pa tayo. Ano po? Ano pa? Yung kinakain natin, yung eating fellowship natin after nating mag-worship, diba? Okay, saan kayo nanggagaling yon? Okay, ano pa po mga kapatid? Marami pa. Ano? Yung renta ng building. Okay, hindi po libre yan mga kapatid. Yung kuryente. Okay, kaya nga mga kapatid, ang paalala din, dahil ito ay galing sa mga kaloob
matuto rin tayo mag-conserve. Pahalagahan. Every halala counts. Laging pinapaalala sa atin, tubig. Ang tubig natin, ubusin natin. Kasi every halala counts. Saan galing yon? Hindi po yan pinulot. Banal po. No? Yung mga offerings natin, mga tithes and offerings natin, banal yun. So, pahalagahan natin. Walang ibang magpapahalaga niyan. Hindi yan kayang pahalagahan ng hindi mananampalataya, ng hindi kabilang sa iglesia, kundi mismong tayong iglesia. Amen po ba mga kapatid? Hindi po ako nag-lemon. Kundi paalala po yun. No? Kapag nakita natin na walang gumagamit ng aircon o kaya ng electric fan, patayin natin. Sayang ang kuryente. Every halala counts. Amen po ba mga kapatid? Amen. Okay. So dito mga kapatid, layunin ng pagkakaloob po sa loob ng iglesia ay upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang templo. At ito po ang pinakahigit, mga kapatid. Okay? Ang pagpalain ang mga mananampalataya. Amen po ba? Kung papansinin niyo po sa mga binasa natin sa mga verses sa Old Testament, after ng kanilang pagkakaloob, naroon yung salita at pagpapalain kayo ni Yahweh. Amen? So, sige po, basahin nga po natin sa Deuteronomy chapter 14, verse 29. Okay, verse 29. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga dayuhang kasama ninyo, ang mga ulila at ang mga balo. Kapag ginawa ninyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gawain. So nariyan din yung Malakay chapter 3 verse 10 to 12, po? At yung 2 Corinthians. Doon po tayo sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Okay. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Okay. Itong verse po na ito, mga kapatid, okay. Minsan po kasi nagkakaroon tayo ng ibang interpretation pagdating sa verse na to. Dapat malaman natin yung konteksto, bakit ito nasabi. Okay, so ito po mga kapatid, nasulat po ito ni Apostol Pablo, okay, bilang paalala sa pagdating sa pagtulong sa kapatid na nangangailangan. Okay? So, chapter 9, verse 6 to 8, verse 6, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa kalooban at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Okay, so ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid, na sa kanilang pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. So dito mga kapatid, naniniwala po ako na ang higit na layunin ng pagkakaloob din ay upang tayo ay pagpalain. Amen po ba? Amen? Okay. So, purihin ng Panginoon. So, eto mga kapatid, eto pong napag-aralan natin ngayong gabi,
ito po ay pumapatungkol sa panglabas na larawan ng pagkakaloob sa iglesia. Bakit ba tayo nagkakaroon ng pagkakaloob na gawain sa loob ng iglesia? Kung meron po tayong katanungan patungkol sa tithes and offering, ano ba yun? Ano ba yung deeper understanding natin sa ikapo, and offering, ay loobin ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng ibang panahon upang mas deeper na mapag-aralan natin yan. Ano po? So, for the meantime, mga kapatid, ito po ang ating pag-aaral patungkol sa pagkakaloob. Okay? Lagi po nating tatandaan, ng pagkakaloob ay isang gawaing pagpapala sa pinagkakalooban at sa nagkakaloob. Okay? It's a blessing for the receiver and the giver. Amen po? Okay? At ito ay normal na bahagi ng buhay Kristiyano at sukat na maging kaligayahan sa Kanya. Okay? Sa tuwing tayo ay nagkakaloob ng matapat, higit na nabibigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon, the source of all, the source of everything. Ano po? At pinagpapala ng Diyos ang mga nagkakaloob ng malaya at may kagalakan o hindi napipilitan lamang. At inaani naman ang sumpa ng mga nagnanakaw sa Diyos sa pamamagitan ng mga kaloob. So mapapansin niyo, ano ba yun? Okay, nasa Malakay po yun. Okay? So, bilang pagtatapos mga kapatid, kung ang bawat isa, ang mga mananampalataya, ay tapat sa pagganap, sa pagkakaloob, sa pag-iikapo, tapat, Sinasabi po dyan, walang dahilan kung bakit ang gawain, ang templo, ang mga manggagawa at ang mga anak ng Diyos ay maghikahos. Kung tayo ay tapat sa ating pagkakaloob. Kung sila ay magiging matapat sa pagganap sa kaloobang ito ng Diyos. Walang maghihikahos na iglesia, na gawain ng iglesia. Kung ang mga bahagi ng iglesia ay tapat sa kanyang pagkakaloob. Amen po ba mga kapatid? Amen. So purihin po ang Panginoon mga kapatid sa gabing ito. Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. Okay, sa panlabas na view ng pagkakaloob, kung bakit merong pagkakaloob sa loob ng iglesia. Okay? So, dito po tayo magtatapos mga kapatid. Meron po bang tayong katanungan or meron po ba tayong nais i-share? Okay. Merong nag-message sa akin para magtanong. Apo. Unang tanong, yung pagkakaloob ba or tithes, I need pa ba daw na isulat ang pangalan ng nag-tithes? Nagkakasala ba siya at maganda naman ang motibo niya? Unang tanong pa lang yan. Tanong. Need daw po ba na isulat yung pangalan? Tanungin natin ng ating mga pastor. Ang sinagot ko naman sa kanya, kasi sa akin, 'di ba, ako ang treasurer. Pag nakita ko kasi yung pangalan nung tao na naglagay doon, sinasama yun sa pananalangin, 'di ba? Yung baga na ipapanalangin siya, na pagpalain siya kasi alam mo yung tapat siya. Yun lang naman ang purpose doon. Hindi niya intention na i-broadcast, hindi naman kailangan i-broadcast 'yan. Kundi yung sa aming mga keeper, kinikip po namin yun. At isinasama sa panalangin. Meron pa po. Meron pa po ba? Nais sumagot? Ramil?
Ano po yon? Nandiyan po ba si Pastor Jess? Nandito po. Ayaw eh. Ayaw niya malaman, malaki sweldo niya. Okay din naman po yung isusulat ng pangalan. Tama po yung sabi ni Ate Glo na para lalo siyang pagpalain ng Panginoon. Di ba mas maganda yung sa prayer eh, natutuko yung pangalan. So, ano pala natin sa iglesia na o yung mga nagkakaloob, sulat niyo yung pangalan. Maliit man ang malaki yung kaloob, ay yung ibig sabihin, yung tithes mo, kahit na maliit lang yun. For example, 500 lang ang sweldo mo, 50, lagay mo tithes. Di po ba? O pag 20 lang yun, lagay mo love gift. Tapos pag may 500 ka naman ang binigay, love gift to Pastor Jess. Ganun lang, babanggitin mo. Di po ba? Hindi Ganun naman na- pagkakaitan yun. Sino lang yung may bukal sa loob. Tapos yung pangalawang katanungan, nagkasala po ba yung taong yon na hindi pa nakapagbigay sa tamang araw ng pagkakaloob dahil siya'y nangailangan sa araw na iyon? delay ang sweldo. O kinip niya. Ginamit niya muna. Sige, si Pastor na sasagot niyan. Kasi pag ako sumagot, hindi ako paniniwalaan eh. O, diretso na kay Pastor. At si Mitch ay nakabihis na, Pastor. Nakabihis na si Mitch. Papasok na siya. Mr. Mitch ba ang ano? Mayroon dyan nasulat sa Biblia. Medyo mahina. Kayo dyan, Pastor. Mahina talaga. Malaki pa rin. Mayroon po dyan nasulat dyan sa Biblia. Ang hindi daw kumalinga sa pangangailangan ng kalinga. Pangalan natin ano? Okay. Okay. Sa unang Timoteo 5:8, ano? Ito po ay ibahin po natin ito sa sabing emergency pangangailangan ng pamilya na walang-wala talagang malalapitan. Ano? Kaysa naman sa kumbaga sa ano hindi naman talaga gaano mga kapatid. Kasi baka ilagay natin na lahatin ba natin. Ano? Ito ay talagang yung kumbaga sa emergency talaga. Sabi rito sa unang Timoteo chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masahol pa kaysa sa isang di mananampalataya. Bakit kamo? Bakit nabanggit dito na mas masahol pa sa hindi mananampalataya? Ang hindi kumakalinga. Ibig sabihin na pag-usapan po natin dito yung emergency cases, hindi po yung kasi bahagi po yung pagkalinga ng yung mayroong talagang kakaibang na i-priority mo yung kasi kailangan mo eh. Di ba? Bahagi po yan ng pagkalinga eh. Ngayon, bakit nabanggit dito na mas masahol pa siya sa isang hindi mananampalataya? Kasi yung mga hindi mananampalataya, kapag mayroong pangangailangan yung kanilang mga pamilya, binibigyan nila ng tulong kaagad. Emergency yan nakakapag-provide sila. Ngayon, yung isang mananampalataya, nang dahil lang doon, siguro, naman yun mga kapatid, understand, naunawaan po yun ng Panginoon. Di ba? Naunawaan po yun ng Panginoon na kung saan, pero kung minor lang naman na pangangailangan, na normal na pangangailangan, di ba bro Ramen, normal lang na pangangailangan, yung para sa Panginoon ay inano mo pa, doon mayroon doon,
Kasi kita na wala kang gaanong tiwala sa magagawa ng Diyos. Mga kapatid, anuin po natin yung balance na side, Wag naman po tayong super radical, ika nga. Di ba? Super radical. Wag naman pong ganun. Kasi pasok po yun dun sa sinasabi ng Panginoon. Sino sa inyo na mayroon isang 100 na tupa, bagamat ito yung tumutukoy sa nawawala. Pero pangangailangan ng pinag-uusapan doon. Hindi ba niya iiwan yung 99 para hanapin yung Ibig sabihin, bibigyan niya ng importansya, yung napaka-importante. Sacrificing, Nakuha po ba ninyo ito mga kapatid? Hindi ito, sabing wala naman po kasing pananalita diyan ang Panginoon na nabanggit sa Biblia na kung ay hindi natin to nasabing magkakasala tayo ng higit kung hindi natin kaliligtaan ang pagtulong sa Panginoon. Wala po diyan nabanggit eh. Yun lang, Sister Glo, ang sabi ko. Meron pa po bang nais sumagot? Pastor Joel? Po sa ating lahat, no? Ang nakikita ko dito yung attitude of the hearts of giving, kasi natanong kanina na Sister Gloria kung mahalaga pang isulat, no? Unahin ko muna, Ate Glo, yung attitude pagdating po sa pagbibigay. This is very important po. Nagbibigay ang church sa atin sa pag-aaral po natin po dito. Natunghayan natin ang kaparaanan ng pagbibigay upang gamitin sa ng mga saserdote at ng mga Levitiko sa Old Testament. So nabanggit din kanina ng ating kapatid sa 2 Corinthians chapter 9 kung paano naman to isinasagawa pagdating po sa ministeryo ng mga apostol. Pero isa sa mga nag-drive sa akin dito, si Apostol Pablo hindi siya kumuha ng bahagi sa templo, no? Isang patotoo ito sa kanya bilang isang pagtawag ng apostol dahil ginamit siya sa pagka-apostol sa mga hentil, no? Nagbigay ng halimbawa po dito. Ngayon, gagamitin ko yung 2 Corinthians chapter 9 pagdating po sa giving of tithes and offerings. Napakalaga po ito ang puso ng isang tao sa pagbibigay upang maranasan natin yung blessing, yung pangako ng Diyos sa pagbibigay po natin. Kasi sinabi ng Panginoon, mas mapapalad ang nagbibigay. If we are blessed to give, it means yung ibinigay natin sa Panginoon na alam natin ay para sa Panginoon yon. May corresponding yon na pagpapala po sa lahat ng mga faithful na nagbibigay. Sure na hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. At alam ng magbibigay kung saan gagamitin yon ng Panginoon. Saan gagamitin yon? Gagamitin yon ng Panginoon para sa iglesia, para sa misyon at ipalaganap ang mabuting balita. So, doon ko nakikita na dapat maunawaan ng isang magbibigay yung mission. Ano ba yung purpose ng giving, no? So yung giving natin to support the church, kailangan po 'yun eh. Isa sa mga stand ng lahat ng churches para tumakbo ang iglesia, kailangan po merong mga faithful tithers. Tama yung kapatid natin. We need to pray for those people are faithfully giving. Nagbibigay sila ng kanilang tithes. At beyond doon, may mga offerings pa, right? An offerings beyond doon sa tithes mo. Kung kumikita ka ng 5,000 real, yung 500 para sa church. Tapos nagbibigay ka pa ng offerings, maaari nagbibigay ka pa ng more than 1,000 real. No? It depends doon sa offerings eh. Kasi naniniwala ako, if we are in the grace of the Lord Jesus Christ, more than tithes pa yung may bibigay mo sa ating Panginoon. So, ang tanong ni Sister Gloria, nagkakasala ba kung hindi ko ilalagay ang pangalan? Alam mo, Sister Glo, ang nakikita ko rito, mas mawawala yung essence ng blessing
kung obligation ng pagbibigay mo sa church. Giving should be connected with love and a cheerful giver. Malinaw yung kay Apostol Pablo. Naunawaan ni Apostol Pablo sapagkat isa siyang Pariseo. Alam niya ang pagdating sa pagbibigay. Pagdating sa Pharisee, ang pagbibigay nila obligation. So now, nung natutunan niya sa grace ng Panginoon, napakahalaga po sa atin yung cheerful giving sapagkat doon tayo pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, may mga churches naman na nire-require ito pagdating sa pagbibigay na kailangan ibigay, isulat doon. Pastor, elders, deacons, nakasulat doon kung magkano yung amount. At naka-reflect doon talaga yung payslip kung magkano ang sweldo mo. Doon pinapakita doon naman yung tawag natin yung legality pagdating sa church kung magkano talaga yung sinusweldo mo at faithful ka sa nagbibigay ng tithes. Ngayon, Sister Gloria, tinitimbang ko, mas matimbang sa akin yung attitude ng isang tao pagdating sa pagbibigay ng sinabi ko sa Bible. A cheerful heart at merong pag-ibig. Nabanggit nga ni Pastor Jess, hindi naman tayo super doon sa pagbibigay. Ibig pong sabihin dito, kung ma-miss natin yon na walang pangalan, ibig sabihin nagkakasala tayo sa ating Panginoon. We are under the grace of the Lord Jesus Christ. Pero kung nakikita ko sa kaayusan ng iglesia, kung sasangayon sa atin, sasangayon si Pastor o yung mga kapatiran natin, ang kaayusan kasi kailangan mayroong tinatawag dating black and white. It's written. May kaayusan po yun. Yun po yung para po sa akin. At the same time, mas mahalaga po sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Nandun yung tinatawag nating cheerful ka sa pagbibigay. Dinidisiplina tayo dito, nawawala yung pagiging greedy natin. Yung pagiging kuripot. Sabihin ko na kuripot, Kuya Luis, ano? Pinapalaya tayo ng Panginoon dyan. I-release ng Panginoon yon. Kasi nakikita ng Panginoon yung pagiging faithful giving mo. Naranasan ko lang ito sa buhay ko. At meron rin ako sa isang kapatid na isa ako sa mga tao, simula nung nakakilala sa Panginoon. Alam niya ng sister wife ko. Kailanman, hindi ako pinagkulang ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ako nakatapos ng engineering ko. Pero nakita ko ang favor sa akin ng ating Panginoon. Ang trabaho ko dito sa Saudi Arabia, it's like trabaho ng isang engineer. Hindi dahil doon sa kakayanan ko, sa experience ko sa trabaho. Kundi it is a God's provision na gamitin ko ito for God's glory, at the same time, ma-extend ko yung blessing din para sa iglesia. So, nararanasan ng mga lingkod ng Diyos na ang pagbibigay ay pinapagpala. At nakita ko rin sa buhay ni Pastor Jess sa kanyang testimony kung paano din biniless ng ating pastor, maging sila Pastor Roland. So it is a challenge for us. Kailangan po tayo magbigay ayon sa kagalakan ng ating puso upang tayo ay pagpalain ng ating Panginoon Jesucristo. Okay, God bless po, Sister Roxanne, baka maging tayo. But this is true in my life. Hindi man ako binless na katulad nila Pastor Jess o Pastor Roland. But in the way na isang bagay sa akin, Sister Roxanne, God knows, and my children, hindi ako pinagkulang ng Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa Kristo. Purihin ang Panginoon. Meron pa po ba mga kapatid na is mag-share? Magkatanungan? Wala na po? Okay. So, ayan. So, loobin ng Panginoon, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng iba pang araw. Ano po? Na deeper na mapag-usapan ng patungkol sa tithes and offering. Kasi pinag-usapan lamang po natin ngayon yung panlabas na larawan ng pagkakaloob sa iglesia. Okay? Si Kuya Ramil daw yata. Yung Ramil? Meron po kasing tanong dito na paano po kung ayaw ni Mrs. Gusto niya sa local church daw sa Pinas magkaloob. So, kung ayaw ni Mrs. mahirap na. Apo. Okay.
So, Sagot niyo po. paki-ano po ninyo yung camera nyo, Ninong. Paikot ng pa-konti. Ano. Ganon. Pakikot. Paikot po ng konti. Pakaliwa. Ay, pakanan. Sagutin niyo muna. Paano kung ayaw ni Mrs. Gusto niya sa local church daw sa Pinas magkaloob? Amen. So, meron pong ano dito, mayroong isang kapatid dati dito na banggitin ko na yung pangalan niya. Total, wala naman na siya dito. Pero alam ko na mabiblessed din po siya kung malaman po niya. Na si Bro Conrad ay pinagpala din po siya ng Panginoon. No, ano siya? Ano bang trabaho niya? Pastor? Driver, no? Driver siya. Conrado Reyes. So ang ano po niya, nagkakaloob po siya dito. No? 100% po siya nagkakaloob. Ngayon, ang may bahay niya sa Pilipinas ay nagkakaloob din. Ano? Kasi gusto ng may bahay niya na masuportahan din yung church sa Pilipinas. So ganun po ang ano na yan po yung pinaka the best. No? Huwag pong masusunod ang ating misis. Masunod ang Panginoon. Kasi yun po ang kailangan ng Panginoon. Yun po yung sinabi niya eh. Hindi naman yung sinabi na sundin ninyo ang misis ninyo. Hindi eh. Kundi sundin ko ano yung sinabi niya. Di po ba? At yung pagsunod natin ay meron pong pagpapala na kasunod. No? And the best example po dyan, si Abraham. No? Kikwento ko na lamang po. Huwag na pa tayong magbasa kasi medyo mahaba-haba din po yun. So, si Abraham, binless po siya ng Panginoon na kaisa-isang anak. No? Ngayon dumating ang panahon na kailangan niya magkaloob din, balik sa Panginoon. So, dito masasabi natin yung sabi na parang sacrifice. No, dahil pinakamamahal niya. Di ba yung pang sweldo po natin, parang mahal din po natin yun kasi pinaghirapan po natin yun. Gigising po tayo ng alas 6. Katulad ko, alas 6. Papasok ako ng alas 7. Minsan 5:30 pa para makapagluto man lang kahit itlog. No? So pinaghihirapan po yun. So ganoon din si Abraham, nag-ano din siya. So malaking question kay Abraham, bakit sinabi na ibigay mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak. So what I mean is, hindi niya pinaalam sa kanyang may bahay. Yung kanyang gagawin. Kasi ang nangyari, sabi doon sa maaga siyang nagbangon. No? Wala silang pag-uusap na, mahal, iaalay ko ang aking anak. Ay yung ating anak. Magkakalod ako mahal sa church. Magkakalod ako mahal sa church. Wala siyang binanggit. Kasi pinaghirapan mo yun eh. Yun yung ano mo eh. Pinagtrabahuan mo. Bakit pa kailangan mahal? Magkakaloob ako sa church. Hindi na po. No? So sabi nga doon, maagang nagbangon si Abraham. O anong nangyari nung iaalay niya na? Ang God ay nagbigay. So ang way ng tao, hindi po yun na masusunod, kundi yung way ng Diyos ang masusunod. No? Kung sinabi niya magkaloob ka, magkaloob ka. Huwag mong anuhin na kailangan ipaalam pa kung kay Mr. o kay Mrs. o kung kanino pa man. Kung sino yung pinagpapadalhan mo sa Pilipinas, for example. No? Hindi na kailangan ipaalam pa. Mahal, nagkaroon ako ng bonus, magbibigay ako. Ay, sinabi ni Mahal, no, meron akong pangangailangan, wag mong ibigay. Paano na? Hindi ka na nakasunod sa Panginoon. So ganun po yun, hindi kailangan ipaalam. Between you and God, kung ano yung ano mo, kung ano yung tawag dito, yung pakikipag-deal mo sa Panginoon. Ikaw ba ay susunod o hindi? Di po ba?
Amen. So si Teacher Roxanne kasi tumitingin na sa orasan, so tama na po. Yun lang po at naway naunawaan po yung konting paliwanag. Alam Amen. niyo po ba kung yun? Alam ko yun, yung mga gano'n, no? Uy, oras na. Amen. Sige po. Bilang pangwakas po, last po kay Ninong Luis. Sige po. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Patungkol po doon sa tanong ni Bro Ramil na Kuya Ramil tungkol doon sa dapat ba sa Pilipinas ko na dito sa Saudi. May isa lang po doon na dapat kasi sa pag-aaral nga po natin ng pagkakaloob, ito'y dapat pinagkakaisahan ng mag-asawa. Ito'y pinagkakaisahan. Dapat so ang problema siguro na nakikita ko dito ay hindi naunawaan nung may bahay. Yan talaga mga misis, biro lang please. Hindi mo. Yan po ay pinagkakaisahan ng mag-asawa. At ang isang pabiro diyan, Kuya Ramil, patungkol diyan, alangan naman na kumain ka sa Jollibee, pupunta ka ng McDo para magbayad ka. Dahil doon mo gustong magbayad. So, ang naging practice po namin diyan is nagtatides kami kung saan kami naandun ng local church, na kung saan kami dumadalo. And pag nagpadala kami, sila ang bahala na mag-tides doon. So yun po isa na dapat magkasunduan. So ito ay pinagkakasunduan. At yung kanina po na yung tanong na dapat po bang isulat yung pangalan doon sa envelope na itinatides mo, I encourage po kayo mga kapatid, isulat nyo po ang pangalan nyo. Bagamat ito hindi biblical, pero ito'y wisdom na ibinigay sa atin ng Panginoon na kaayusan sa loob ng iglesia upang maipanalangin. Yun po kasi kami mag-asawa na galing doon sa church na isinusulat yung pangalan upang ipanalangin ng tagapag-ingat. Dahil yun yung pananagutan niya. Dahil yun yung pananagutan, nung nag-iingat yung tumatanggap. Kung hindi ko man kilala kung sino yung nagtanong na yun, maaaring siya may karanasan na meron kasi po na iglesia at ito ay totoo na pag hindi ka nakapagbigay na ikapo, pupunta ka sa bahay at tatanungin ka, bakit ka hindi nakipag-ikapo? So, ang nagiging purpose doon sa pagsulat is nagiging after doon sa collection. So, kanina napag-aralan natin kung bakit tayo nagbibigay nag-iikapo. Malaki din po talaga ang pananagutan ng humahawak ng pananalapi ng Panginoon dahil ito'y banal. At higit na mahalaga na ito'y maipanalangin. Di ba pagka nakolekta na kipon, ipinapanalangin. At gayon din, dapat ipanalangin yung mga nagkakaloob. Yun po yung sa akin. So, wisdom po yun. I encourage, isulat po natin yung pangalan natin. Upang ibigay din naman doon sa mga pastor at doon sa mga tagpag-ingat. Upang tayo ipanalangin. Yun lamang po. Purihin po, Panginoon. Salamat po, Ninong. So, kung wala na po mga kapatid, okay, tayo po ay nawa po mga kapatid ay naging malinaw sa atin, yung larawan ng pagkakaloob sa nagawain ng isang iglesia. Okay, kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo na. Ngayon po natin si Pastor Jess para sa panalangin. Sige, tayo pong manalangin kung wala tayong brother. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa usapin na nag-aralan ngayong gabi. At alam po namin na noong unang panahon, ang bansang Israel is ruled by theocracy, democracy. Kaya po na-umpisahan ito pagbibigay yung magkakaloob para maging matatag sa bansa. Kaya hindi naman, Panginoon, itinuturo mo sa amin para maging matatag ng iglesia at maging participant kami sa iyong ministry. Yes. Sa gabi ito, Panginoon, hayaan mo pong alalahanin namin ang bawat itinuturo sa amin at gagamitin namin ito, Panginoon, in generation na lilipas pa sa haba ng aming pag-stay dito sa Saudi Arabia, pero din naman po sa Pilipinas. Maraming pong salamat sa gabing ito at inahabilin po namin ang buong magdamag na may pasasalamat at kalakip ng pag-iingat ng iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
God bless po sa ating lahat. God bless mga kapatid. God bless. God bless. God bless Bless po. everyone. God bless po. God bless po. Lahat. Everyone.